Tahanan ng balita kay Soto at Gilas, galing ay ipakita sa bawat talon sa loob ng court. Pusong Pinoy sa mundo'y nag-uulat, dahil tayo ang ginulat ang mundo. Pinoy excellence sa esports buo, ginulat ang mundo. Express Info, opisyal na balita. Malaki pa rin ang pag-asa ng Gilas Pilipinas sa kanilang kampanya sa Road to the 2027 FIBA Basketball World Cup sa Doha, Qatar. Kahit dumaan sa ilang mahirap na laban sa second window ng Asian qualifiers, malinaw na hindi pa tapos ang laban para sa ating national team. Sa katunayan, isang panalo lamang laban sa New Zealand sa susunod na July window ang maaring magbigay sa Gilas ng mas malinaw at mas madaling landas patungo sa susunod na round ng qualifiers. Upang maintindihan kung gaano kahalaga ang laban na yon, kailangan muna nating balikan ang format ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Merong 16 teams mula sa Asia-Oceania na naglaban-laban para sa 7 slots sa World Cup, at dahil automatic ng qualified ang host na Qatar, ang qualifiers ay nagsimula noong November 2025 at tatagal hanggang March 2027. Sa unang round pa lamang, ang mga team ay hinati sa 4 na grupo na may tig-4 na bansa. Ang Gilas Pilipinas ay napunta sa isang napakahirap na grupo kasama ang Australia, New Zealand at Guam. Ang format ng unang round ay home and away games sa loob ng 3 windows, November 2025, February 2026 at June to July 2026. Pagkatapos ng round na ito, ang top 3 teams sa bawat grupo ay aakyat sa second round, kung saan magdadala sila ng kanilang mga resulta at lalaban naman sa mga team mula sa ibang grupo. Well, sa madaling salita, napakahalaga ng bawat panalo dahil hindi lamang ito nakakatulong para makapasok sa next round, kundi dinadala rin ang mga resulta na yon sa susunod na stage ng qualifiers. Maganda ang naging simula ng Gilas sa kanilang kampanya sa first window ng qualifiers. Noong November 2025, nagawa nilang walisin ang Guam sa 2 laban. Ang mga panalong yon ay nagbigay sa Pilipinas ng magandang momentum at naglagay sa kanila sa magandang posisyon sa standings. Pero pagdating ng second window, noong February 2026 sa Mall of Asia Arena sa Manila, dumating ang mas mahirap na pagsubok. Isa sa pinakamalapit at pinakamasakit na laban ng Gilas ay ang kanilang sagupaan kontra New Zealand All Blacks. Sa isang dikit na laban na puno ng momentum swings, natalo ang Gilas 69-66 matapos ang isang matinding defensive battle. Ang pagkatalo na yon ay isang malaking pagkakataon na halos nakuha na ng Gilas. Ilang beses pang nagkaroon ng pagkakataon ng Gilas na bumalik sa laban sa final minutes, pero nakapagtapos ang New Zealand ng mas matibay na endgame. Sa kasaysayan ng kanilang rivalry, nananatiling mahirap talunin ang Tallbacks dahil sila ay may malakas na system, physical defense at disciplined style of play. Gayunpaman, kahit natalo ang Gilas sa laban na yon, nananatili pa rin silang nasa magandang posisyon sa group standings dahil sa kanilang 2 panalo kontra Guam sa first window. Hindi agad nawala ang kanilang tsansa na makapasok sa second round. So dito na pumasok ang kahalagahan ng July window. Ang third window ng Asian qualifiers ay nakatakdang ganapin mula June 29 hanggang July 7. Sa window na ito, muling maghaharap ang mga team sa kanilang grupo para sa huling mga laban sa first round. Para sa Gilas, ang laban kontra New Zealand ay maaring maging pinakamahalagang game sa kanilang campaign. Kung magagawa ng Gilas na talunin ang Tall Blacks sa July window, malaking bagay yun sa standings. Bukod sa revenge win, matapos ang kanilang close loss noong February, ang panalong yon ay maaaring mag-secure ng kanilang lugar sa top 3 ng grupo na siyang requirement upang makapasok sa second round ng qualifiers. Sa kabilang banda, kung matalo muli ang Gilas sa New Zealand, maaaring maging mas komplikado ang kanilang sitwasyon dahil kailangan nilang umasa sa ibang resulta ng grupo. Ang magandang balita para sa mga Gilas fans, ang ipinakita ng ating national team na kaya nilang makipagsabayan sa mga top teams sa rehiyon. Ang kanilang 3-point loss sa New Zealand ay patunay na maliit lamang ang pagitan ng 2 kupunan. Kung may ilang adjustments lamang sa defense, rebounding at execution sa endgame, posible nilang mabawi ang panalo sa rematch.
Isa sa mga susi sa laban na yon ay ang consistency ng lineup ng Gilas sa mga nakaraang qualifiers at tournaments. Ilang beses nang nagbago ang roster ng national team dahil sa availability ng mga players. Pero kapag kumpleto ang kanilang core players, mas nagiging competitive ang Gilas laban sa malalakas na teams tulad ng Australia at New Zealand. At bukod dito, mahalaga rin ang coaching adjustment at game plan. Ang modern basketball sa international level ay nakadepende sa spacing, perimeter shooting at mabilis na ball movement. Kapag na-execute ng Gilas ang kanilang offensive system at napigilan ang transition game ng Tall Blacks, tataas ang kanilang tsansa na manalo. At isa pang factor na hindi dapat maliitin ay ang mental toughness ng team. Sa kanilang laban kontra New Zealand nitong February, napatunayan ng Gilas na kaya nilang manatiling competitive kahit laban sa mas physical na opponents. Ang karanasan na yun ay maring magsilbing motivation para sa rematch ngayong July. At sa mas malawak na perspective, ang pagpasok sa second round ng qualifiers ay napakahalaga dahil doon magsisimula ang tunay na laban para sa World Cup slots. Sa stage na yon, ang mga teams mula sa Group A ay pagsasamahin sa mga teams mula sa Group C at maglalaro sila ng 6 na additional games. Ang mga resulta mula sa first round ay dadalhin din sa second round standings. Sa pagtatapos ng second round, ang top 3 teams mula sa bawat grupo ay direktang makakakuha ng ticket sa 2027 FIBA World Cup kasama ang best 4th place team at ang host nation na Qatar. So ibig sabihin, bawat panalo sa early stage ng qualifiers ay may malaking epekto sa kanilang overall chance na makapasok sa World Cup. Para sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng pagkataon na maglaro sa World Cup ay napakahalaga hindi lamang para sa national pride, kundi pati na rin sa development ng basketball sa bansa. Ang exposure sa pinakamalakas na team sa mundo ay nagbibigay ng karanasan sa mga players at inspiration sa susunod na henerasyon ng mga Pinoy athletes. Sa kasaysayan ng Philippine basketball, ang Gilas ay palaging may malaking suporta mula sa mga fans. Kahit sa mga mahihirap na laban, patuloy na nagbibigay ng energy ang Pinoy crowd sa ating national team. Ang suporta na yun ay isa sa mga dahilan kung bakit madalas na nagiging competitive ang Gilas kahit laban sa mas mataas na ranking na opponents. At habang papalapit ang July window, tumataas na rin ang excitement at anticipation ng mga fans. Marami ang naniniwala na kaya ng Gilas na bumawi laban sa New Zealand at ipakita na kaya nilang makipagsabayan sa pinakamahuhusay sa Asia-Oceania region. Kung magagawa nilang makuha ang panalo na yon, hindi lamang ito magiging revenge game, kundi isang malaking hakbang patungo sa kanilang ultimate goal, ang makabalik sa FIBA World Cup stage sa 2027. Sa huli, ang laban ng Gilas kontra New Zealand sa July window ay maaring maging turning point sa kanilang campaign. Isang panalo lamang ang maaring magbukas ng mas malinaw na landas patungo sa second round at sa mas malaking pangarap ng Philippine basketball. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.